Hello guys, this is Ate Dol Dumondon. There, I need to update. Also, nagsinigang ako ng manok. Kahit okra and sitaw, okay na. Tapos sili na green. There, yung pang sinigang sa Pilipinas, sili. There, pero mas gusto ko yung Hong Kong, yung mahaba, yung mataba. Mabango kasi yun. Ito walang, hindi mabango. Manghang konti. Yan. Miss Siling loves sinigang. Marami siyang makain na kanin. See? Kaya nagsinigang ako. Yung kalahati na body ng chicken at saka 4 na malalaking paa ng manok para bukas. Kasi wala akong ipaulam sa dalawa naming bisita. There. Yan. Yung paa ng manok, oh. Ang lalaki, pinili ko yung big size. See? Masarap papakin kaya. Gustong gusto ng mga inchik. Kaya ang mga inchik, long life. Kasi mahilig sila sa mga pampahaba ng buhay. There. Sarap nung niya, oh. Patis at saka gabi mix lang ang nilagay ko, saka paminta. Ay, I forgot paminta. Saka luya. Kamatis na isa pwede na. Ayoko ng maraming kamatis. Masyadong maasim pag maraming kamatis. I-boil mo lang yung mag-boil ka ng tubig. Tapos yung chicken, boil mo sandali tapos itapon mo para malinis yung manok, saka hindi mataba. Ganyan ang mga Chinese. There. And then mag-boil ka ng malinis na tubig. Lagay mo yung manok ulit. Boil mo ng i-boil hanggang sa lumambot. Then iligay mo yung mga gulay. Sili. Kamatis, luya. Hindi ko na ginigisa kasi hindi naman ginigisa talaga pag sa sinigang. Basta i-boil mo lang yung meat. One time and then itapon mo. Huwag masyadong matagal. Yung makita mong wala na yung dugo, and then itapon mo, and then wash 2 times, and then maglagay ka ng malinis na tubig, boil mo dun hanggang sa lumambot yung manok, and then sunod-sunod yung mga gulay, yan, paminta. Dapat yung bilog, mas yung bilog sana, wala kaming bilog. There. Tama na yung pino na black pepper. There. Importante maasim. Miss Siling love sour. Not too sour, just right. Ang sarap ng kain namin talaga. Pati ako. Wow, I love the sour taste. Tapos may patis. Yung katamtaman lang yung alat niya. Kung matabang naman, ka ng kalamansi, lagyan ng patis, sili, yun. Para hindi masyadong maalat. Minsan kasi ibang tao maalat yung timpla. Yung iba naman ayaw nila ng maalat. Malapit nang maluto. Kasi nagpunta pa ako ng shower room. Kasi ang init-init. Hindi mainit-init kundi talaga yung pakiramdam mo. Pawis na pawis ako, tapos yung mga paa ko. Ay, talaga naman. Yung manhid niya iba. Talagang halos hindi ko na yung chinilas ko. Tumatalsik yung chinilas ko, no. Tapos yung isang tainga ko hindi pa masyado magaling. Ang dami talagang side effects tong hormone treatment ko. Akala mo gagaling ka na, pero hindi. Lahat ng ng gamot sa katawan, ilalabas niya yan kung saan siya naghahanap ng labasan talaga. Yung ulo ko noon, ang daming doon sa pores ng hair ko, doon lumalabas yung parang tubig. Nilalabas niya talaga yung mga niya sa loob ng katawan mo, yung treatment. Kung mo talaga, hindi lang 1, 2, 3, hindi lang yun. Marami kang maramdaman. Pag mahina ang katawan mo, yung takutin ka, talaga naman. There. Minsan yung blood clotting ng dugo,
yung sa ugat, may maakyat dito o mamasage mo lang ng dahan-dahan lang hanggang sa mag-spread yung blood. Hanggang sa hindi na siya mabigat. See? Nung isang araw to, yung masyadong yung mainit, yung ano siya, mainit siya dito yung ugat, yan, litid, yung litid, dinihila talaga. Hanggang sa tainga ko yan, yan, medyo ano na siya ngayon. Kahapon, ang lalim kaya, ang haba. Kailangan yung slight exercise, slight massage lang. Kasi pag ginalaw mo yun, dahan-dahan siya. See? Ang dami ko akong talagang hindi yung pakiramdam talaga. Kala mo okay na okay ako, pero karamihan hindi. Patayin ko na tong sinigang ko. Yan. Kutika ko, naalala ko yung kanin. Importante yung kanin. Hindi pwedeng walang kanin pag may sinigang. Kasi maglalaway ka yung asim. There. Yan, luto na. Mamaya darating yung kapatid ko. Antayin muna na namin. Kasi bukas day off nila. Hindi ako talaga nagdi-day off. Tinatakasan ko lang si Mr. Ling pag kinikita ko sila Kuya Bal. Minsan lang hindi ako na kasi hindi na pwedeng iwanan. Talaga naman hinahanap ako. Kasi mas siya lang mag-isa na. Siyempre nakakatakot din. Siyempre 90 years old. At least noon medyo okay pa siya. Okay pa siya. Pwede kong takasan. Pag nasa labas, yun. At least mayroon akong mahigit 1 oras na maglakad-lakad, kakain, bibili kung may makitang mabili. Minsan yung 1 oras na yan, tumatakbo ako sa mongkok. Yan. Sarap na. Tama na yung hindi ko nabubuksan yung isang sinigang na gabi. Mas gusto ko yung sinigang na gabi. Kasi yung mga yung maasim na prutas, yung pangsigang, pang-isda lang yun. Yung malalaking isda, yun. Yun ang panggamitan mo, yung mga sampalok, yung mga piyas, yun. Pero yung mga ganito, mga gulay, karni, ang ginagamit talaga, pati yung paksiw, ay mas gusto ko ito. Mas gusto ko ito. Lagyan mo lang ng paminta sa asin, yung paksiw. There. Tapos mantika, yung bago mo siya patayin, lagyan mo siya ng mantika yung paksiw. Ay, ang sarap no, para hindi siya durog. Yung pag may mantika kasi yung paksiw, malinis siyang tignan. Hindi siya dugyot tignan yung minsan yung mga nagpapaksiw ka, di ba? Dugyot tignan. Kasi yung pala ang nun may mantika, kahit 2 tablespoon ng mantika. Tapos ang sarap yung niya, yung kunting sabaw niya. Oo, marami ka nang makain noon. Ito. A few months more. Ako'y malapit na sa dagat. Sa dagat kami, malapit kami sa dagat. Walking distance. Pero hindi na masyadong ngayon yung mga isda ngayon. Hindi kagaya noon, yung grandfather ko, wow. May malaki siyang bangka, tapos marami siyang tauhan. Sila ang may kaya noon, 2 lang sila, yung isang uncle ko saka yung lolo ko. Tapos lahat ng tauhan nila. There. Maliit lang yung lolo ko, napayat, high blood ang sakit nilang pamilya, yung Buado family, yung side. Kahit na hindi ka mataba, payat na payat yun. 3 beses na high blood yun, yung pangatlo namatay na siya. Pero wala ako. Nung 2 beses na high blood siya, nakakauwi ako. Nung pangatlo, nung namatay na, hindi ko na siya nakita talaga. There. Ang sarap ng sinigang. Oh, good Lord. Masarap to pag mainit. Hindi baling malamig na, basta mainit yung kanin. Yung kanin niluluto ko pa naman. 2 lang yung gulay nilagay ko, okra saka sitaw. Pwede na yan. Kung marami kayo, dadamihan mo yung sitaw, okra. There, I off now. Hello. Support natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, sa lahat ng mga team Kalinga partners natin, sa lahat ng mga sulit
Yan, mga reactors, lahat-lahat kayo dyan. Yung mga mababait lang, ayoko yung mga matatapang. Yung mahilig magsalita ng bad words, ayoko nun. Oh my God, nakakatakot pakinggan kaya ina-unfriend ko pag yung salita ng ng bad words. Parang nakakaanong pakinggan. Pati yung tawa mo ba na wahahaha ganon, Mang Iking, ganon siya. Yung parang ako talaga, parang natatakot akong pakinggan mga ganon. Kasi hindi tayo sanay na nakakadinig ng ganon. Tapos dyan sa mga content nila, yun ang pinagsasabi. Diba? Parang nakakatakot kaya. May mga bad words pa. Putang ina mo ganon. Ay my God, sorry. Ayoko mga ganun. Ang tatapang. Matatapang ba talaga sila sa personal? O doon sa content lang nila? Pakita nilang matatapang. Parang kasi yung pag ganun ka kasi, parang ang sama-sama mong tignan. Talaga. Kahit na mabait ka sa personal, pag ganun ang salita mo sa, sa YouTube, sa Facebook, ganun ang ugali mo talaga. Bilib na bilib pa naman ako noon. Ay, nung nakita ko, pumanig lahat sila doon sa kabila na ng sira kay Kuya Bal. Nawalan na ako ng gana. Hindi ko na sila pinapanood talaga. Noon tuwang-tuwa ako kasi nga nandyan sila kay Kuya Bal, ang saya-saya nila, kahit na matatapang. Pero yung nandun na sila, oh my God, lumabas na yung mga bungangang masama. Gusto lang nilang, alam niyo na, kumita ng malaki. Gusto nilang gumaya, pero hindi nila magagawa yan. Magtatagal yan, mawawala yan. Sa ngayon, mabango pa sila. Kasi nga, may project sila kuno, kaya nandyan sila lahat. Pero pag nagsama-sama sila in person, wala sila. Hindi kagaya ng Team Kalingap. One Kalingap, one family, nandyan lahat. Kung hindi man makakadalo, magi-sponsor, di ba? Di ang saya-saya ni Kuya Bal. Kaso nga lang malapit na akong pauwi. Kaya I'm sad. Kasi iba sa Pilipinas, iba sa Hong Kong, abroad. Kaya tayo ay mag-slow. Mahirap na, lalo kami ngayon, busy kami, lilipat kami, nagkakargo ako, lilipat ko yung mga gamit ni Miss Siling kasi kailangan ilabas namin yung ibang gamit niya kasi madudumihan dito habang ginagawa. Lilipat din sila sa kabila. Sa 38th floor na sila dilipat. Sa ngayon, nandun pa sila sa 42. Next month, kasi may gagawa nun mga cargo, mga gamit nila. Magpapacking ako, ako lang. Pati yung mga gamit ni Miss Siling, ayusin ko lahat bago kami lilipat sa kabila. Okay na. Shout out, bye-bye na, good night. This is Ate Dul Dumondon. Please watch also my video kahit na hindi masyadong basta importante yung nandyan tayo, nakasubaybay kay Kuya Bal, nakasuporta sa lahat sana, pero hindi natin kaya lahat kung lang yung available na mapuntahan natin kasi karamihan nandyan si Kuya Bal. Si Kuya Bal naka-play lahat yan, kaya wala ako sa ibang mga ibang partners natin kasi hindi kaya ng oras. Hindi pwedeng lahat ilagay dyan sa YouTube. May trabaho din tayo. Nakakaligtaan ko na nga yung trabaho ko nga eh. Ngayon lang ako nagpursige kasi lilipat nga kami. Padala ko yung mga gamit ko. Hindi pwedeng iwanan dito. Kasi pa-out na ako. By September, mag-start na yung Indonesian na mag-alaga kay Miss Siling. Pero andito pa rin ako sa Hong Kong hanggang sa birthday yung tatlo, yung bata, silang magpamilya. Sunod yung birthday nila. Nung nanganak sila, inano talaga November para minsanan ang birthday nila. Kaya
maki-birthday muna ako bago ako papaalisin. There. Bye for now. Thank you so much. There.